Good morning. Good morning, everyone. So, today is November 12, 2022. And yeah, this is our segment. Your question, my answer portion. No? So, we will be discussing some of the question. Oh, meron palang uh, comment dito. O si Lynn Beltran. Hello, attorney. Like and share, Dan. Thank you po, Lynn. How are you? So, ito yung tanong ni Karen G. 12 minutes ago lang. Attorney, good morning. Ask ko lang po kung covered sa rules yung double sales at tax deck lang, no? Kasi may nabili mother ko 1972, may registration sa parents ko. Kaso may na-claim na nabili niya 1965. Pero di po na-rehistro, notarized lang, may habol pa ba yung naka-claim? Now, in case of land which is not registered, no? Ang rule nga natin doon sa lecture series natin is that the person who is in possession and who can present a valid title. Ang valid title na gini-meaning dyan yung ownership, no? So, kung merong deed of sale si mama mo, yun na yun. At kung kayo ang in possession of that property na una, then that will be your property. Okay? So, I hope I answered your question, Karen G. Okay. Karen G. Let us see. Next, we will discuss this. Oh, ito, si Emily Rose Aberon. Hello, Emily. Thank you very much for the answer. So, I will type to everyone. Hello, everyone. Ayan. So, we will put here a heart sign because we're done with this already. And also, kay Emily, you are welcome. Oh, welcome po. Alam mo, kagabi, nagkaroon ako ng discussion on yung lecture sa PCU, Philippine Christian University. And yeah, it's quite a good lecture. I discussed there yung benefits kung ang titulo, ang lupa is na rehistro sa Torrens system of registration, no? Plus, nag-discuss ako ng encroachment at saka yung functions ng Land Registration Authority. Tapos, nag-discuss din ako nung functions ng Register of Deeds. Tapos, na-discuss po natin yung inconsulta. Yan, no? So, na-discuss natin yung inconsulta. And yeah, a little bit okay. Maganda ang nangyari, no? Okay, and then we'll wait for some other people to come in, no? Let us see else. What else? Who else? Okay. Ito kay Skillfully Yours, Maurice ba? Hello, Skillfully Yours, Maurice, no? And let us see kung kaya nating answerin yung question mo. Alright, yeah. Sige. Sabi niya dito, hello attorney, good day to you. Our parents passed away and we have already paid the estate tax. Oh, patay na yung parents niya. And patay na yung parents niya. And ngayon, now the property was already transferred to the heirs. Okay. And all siblings, lahat na magkakapatid, decided to give the family home to our eldest sister since she took care of our parents. How do we transfer the title after we have already paid the estate tax and the new title is under all of us heirs?
Okay. So, ang nangyari dito sa question ni Skillfully Yours, Maurice, is that merong lupa na minana nila, tapos sila na ang owners doon sa property, title din sa kanila. Tapos ngayon, gusto nila ngayon ibigay doon yung property, yung ancestral home doon sa isa nilang kapatid, no? Out of love and affection, dahil nga yung sibling na yun ang nag-take care sa family. So, ang gagawin nyo lang, very simple, is to donate your share on that particular ancestral home, no? You will be executing a deed of donation, kayong ibang magkakapatid, in favor of that sister of yours. Hindi na po kailangan nyo gumawa ng extrajudicial settlement kasi buhay pa naman lahat ang mga registered titled owners. Alright? So, that's it. Marie, as promised, I will answer this today during our live Q&A. No? Alright. And then, I'll put a heart on this. Hi, good morning, Filipinas. Susmena, how are you? Good morning. Okay. And si Lay, ito. Please, sir, please notice, no? I'm planning to buy po a portion of land na dito lang ang hawak ng may-ari na pinag-subdivide din niya at binenta. Then, nabili lang din pala niya a portion lang din sa original owner. Please help kung okay lang ito. Sagot ko, baka roll-outs po yan at bawal under PD 957. So, I have this link on roll-outs, no? Which I will post it here para mabasa ninyo about itong roll-outs, no? Yan. Please check that. Kasi baka kasi roll-outs yan, no? And bawal po ang roll-outs. Actually under PD 957 kasi yung nagpa-promise na magbigay ng title sa inyo under your name, tas ang dami masyado yung pinag-divide, tagwa 100, 100, 100, 100. No? Yung pala, hindi siya ibigay ang title dahil nga prohibited po yan under PD 957. So, careful po tayo in buying roll-outs, no? Baka yung expectation nyo na magkaroon ka ng title sa lupa, expectation nyo na may maganda kayong drainage, mayroon kayong daanan ng kabilya ng kuryente, ng tubig, yan, kanal, daanan, tapos baka yung area na bilhin nyo is accident prone area, parating daanan ng bagyo. Ayan, careful po tayo, wag po tayo dyan, no? So yan yan ang pinaka-important. So I sent a link here below para at least ma-check niyo and ma-watch niyo about roll-outs, no? And si Lynn Beltran, okay Lynn, anong tanong mo? Attorney, ask ko lang po kung pwede po ba i-reconstitute ang kasunduan ng bilihan ng lupa na nawala. Bilihan pa ng 1967 pero patay na po ang seller at ang buyer at naghabol po ang heirs ni seller. Alright, when we talk about reconstitution, Lynn, it talks about title, you know. So I think hindi ito titled siguro itong gina-mention mo at nawawala yung sunduan sa bilihan ng lupa noong panahon pa ng 1967. Pero if you are in possession of that property since the time in 1967 ang nagkabilihan kayo, hindi ka na mapapaalis ng heirs niyan. Kasi while wala kayong proof na meron kayong kasulatan, no? Ang nangyari is that by the fact na lumipat na kayo dyan and there was no objection from the seller for quite number of years, ibig sabihin, kayo nang may-ari niyan. That is an exception doon sa statute of frauds natin na hindi mo pwedeng ma-enforce, no? O hindi mo may patupad kung walang usapan. Ang exception sa rule is that kahit na wala kayong usapan pero naganap na, ang other party nakatanggap ng pera and the other one nakatake possession like in your case, and that is considered as a consummated sale. Alright? So, don't worry about that. That would be, in the case is, wag kayong umalis doon sa lupa na kayo ang nakapossession. Alright? Remember on the first possession rule always. Okay, and good morning, Mr. Sok. No? Good morning too. And can I get an SPA from surviving parent with authority to sell? But the purpose is to sell our
living parents conjugal share to us the children instead of extrajudicial settlement. Okay. SPA from surviving parent, no? With authority to sell, but the purpose to sell are living parents conjugal share. Well, kung buhay pa yung parents ninyo and gusto na niyang i-transfer sa inyo or gusto niyong bilihin or gusto niyang bigyan kayo ng authority na ibenta yon sa inyo, ang hindi ko maintindihan is that, where are your parents? Baka nasa abroad. Okay, let's say nasa abroad. Well, they could execute what we call an SPA authorizing you to sell to any person, including to yourself. That is allowed, no? So, you will be surviving parents represented by, let's say, Mr. Sok, okay, through SPA. Tapos, and the buyer, Mr. Sok. Ayan. So, ikaw ang pipirma sa dalawa. Yes, that is allowed as long as the authority given to you sa SPA is complete ang requirements, tama ang requirements. Kung wala sila, kung sila sa abroad, it should be apostille or consularized SPA. Alright. Sige. And then, let us proceed. No? There are no other questions for the moment. So, yes, Late L, welcome po, no? Welcome. So, I will put a heart on this. I'm finished with this. Ace Villaflores. Hi, Ace Villaflores. Asked 15 hours ago. Maraming salamat, attorney. Makakatulong talaga itong lecture po. God bless you po. Well, God bless you more, no? Mr. Ace Villaflores. Thank you for watching. Keep learning. Okay, and share your knowledge to other people. Ito naman, si Alan Rama 15 hours ago also. Good day po, attorney. Taga-Igapos po kami. Oh, Island Garden City of Samal po kami, no? Tanong ko lang po, nakabili ng lote ang asawa ko sa Samal ngayon. At pinatayuan po namin ng bahay. Hindi pa po tapos ang mga dokumento para may palipat yung pangalan niya sa title. Yung mother title ng lupa, andito to po sa amin. Nagpa-survey na kami at nilagyan na ng muhon yung lote namin. Na-process na rin po siya. Nabayaran na po namin lahat ng bayarin. May deed of sale. Basta almost done na po siya. Ang sabi ng asawa ko, nasa ROD na raw ngayon. Ngayon po, yung katabi naming lupa, nagpa-survey at sinakop po nila yung lote namin. Kasi daw, sakop pa daw yung sa lupa nila. Nilagyan din nila ng muhon. Paano po namin malaman kung talaga yung loteng nabili namin ay talagang sa amin na po? Ano pwede namin gawin? Alright. So, may reply na ako niyan. You need to do a relocation survey, no? Kasi nga, yan ang benefits kapag registered under the torrent system ang mga titles natin, no? Because in the Philippines, pinafollow natin ang torrent system of land registration. So, you will have this technical description. Magkakaroon tayo ng meets and bounds, determination of the meets and bounds. Hindi man difficult, no? Malalaman dyan kung may overlapping nga ng boundaries. Alright, with that, I will show to you this story on relocation survey. Okay, i-share ko itong link na ito, ha? On relocation survey. And a minute. Kaping mainit. Okay, yan. So, ayan. So, follow-up question ni Lynn Beltran. Paano po, attorney, magpaalis ng tenant? Nag-demand po ang tenant na hingi siya ng 100,000 cash at magpabayad po siya sa bahay niya. Ano po ang proseso? Tatlong hearing na po sila sa barangay. Take note, tenant ng agricultural tenant yan, Lynn, no? And the question is this agricultural tenant talaga bang nagbabayad siya ng agricultural leasehold rental? Kasi wala na po yung tersera, no? Yung tinatawag nating 2/3, 1/3, paabot lang yung bigay lang yung yung share sa crops. Wala na po yan. Agricultural leasehold system na po tayo ngayon sa batas, no? Dapat magbabayad siya ng rent. Now, kung nagbabayad siya ng rent and everything and continuous ang
Or let's say nag-abot pa siya dahil hindi pa kayo nag-convert doon, no? Sasabihin natin talagang tenant siya. Well, under the law is that meron tayong tinatawag na right of preemption. Ang right of preemption po is that bago nyo po ibenta sa iba yung property, is that kailangan i-offer nyo muna sa kanya. At pag magustuhan niya, i-applyan niya sa land bank, ang land bank po ang magbabayad sa inyo. Hindi po pwede diretso nyo ibenta. Okay. That is if you're going to sell it. But what if you are not going to sell it, pero ang gagawin mo is gusto mo lang siyang paalisin dahil kayo na ang gagamit ng property? Hindi po pwede yan. The only way na mapaalis po ninyo ang tenant po is that kung meron pong grounds for ejectment, yung hindi siya nagsunod sa mga kagustuhan ng landowner ko anong itanim, napapabayaan niya yung lupain, nagtayo siya ng mga residential commercial industry doon sa kanyang lugar, hindi naman siya nagtatrabaho, yun ang mga grounds for ejectment. So paalisin niyo po, mag-file po kayo ng ejectment case doon sa court, no, para po sa DARAB para po mapaalis sila. Now yung ginagawa ninyo na parang inofferan nyo ng money para umalis siya at humingi siya ng 100,000 plus ng bahay, hindi po yun tama ang kanyang demand, no? Basically, pwede man pag-usapan kung gusto niyo umalis, i-waive na niya yung tenancy rights niya, doon din yung po execute sa DARAB. Pero kung malaki masyado ang demand niya, it's better kung meron kayong grounds for ejectment, pa-eject nyo na lang. Alright? So, that is a very good question din. Alright. Yeah, paabot lang walang rent. So, actually, pwede nga yun i-convert yung system of agricultural leasehold tenancy by filing a petition sa DARAB for determination of how much would be the rental. Kasi, sabihin nyo, we are in still paabot na sistema, yung tersera, and we want to determine kung magkano dapat ang i-rent niya sa amin. So, pwede nyo i-file yan sa court. Okay, after 3 hearings sa barangay, pwede nyo i-file yan sa court kung gusto nyo pa rin siya maging tenant, no? Para ma-determine. Para kung hindi siya makapagbayad doon sa na-determine na amount na bayad niya na rent sa lupa ninyo, pwede nyo i-ground for ejectment. No, may video lecture ako dyan. Lynn, hanapin mo doon sa yung rights ng mga agricultural tenant. Pwede bang patalsikin? Hanapin mo doon sa YouTube natin, sa channel natin. Maraming videos doon. Pero hanapin mo yun. Agricultural tenant, pwede bang patalsikin? Okay. Para fully understand mo ang situation. Alright. Henrietta, have a blessed day. Likewise, God bless you po, Ma'am Henrietta Bunhian. Okay. Si Osblock. Ganda ng pangalan nito. Osblock Zedval. Good day, attorney. Following from Sydney, Australia. Wow. Manang sakahan lupa na ibenta ng isa sa siblings, walang extrajudicial settlement. Minana pala manang. Kala ko manang ate. Okay, minana na sakahang lupa, binibenta ng isa sa siblings, walang extrajudicial settlement. Legal po ba yun? Hindi pwede kasi from the moment of death ng parents niyo, for example, meron kayo 5 kayo magkakapatid, kayo po ang co-owners niyan. Kaya nga, sabi doon sabi ng doktor, time of death, let's say 11 o'clock, 11:05, automatic po by operation of law, kayo na po may-ari ng property. Lahat kayo na sibling. So, binenta ng isa, hindi po pwede yon kasi wala pong consent ng mga owners, which it include you, no? Kung ikaw yung isa sa mga co-owners. So, hindi po yung legal. And paano gagawin ng ibang mapatid para makuha ang kanilang mana? Well, you can file a case in court to nullify the sale made by the other sibling. Dahil lang yan, file ka lang ng kaso sa court for nullification of sale, and kung naibigay ang possession doon sa nakabili, recovery of possession pa. Bawiin po ninyong possession. Plus damages, no? Alright. So, yan lang naman. Madali lang yan siya. Osblock from Sydney, Australia. Alright. So, I will proceed. Wala mga ibang mga questions. I will proceed now with this one. Alan Ramat, thank you also. And keep learning.
Keep watching and share your knowledge. Ito si Armando Nogot. Okay. Attorney, good day po. Ask ko lang po kung ang property ay pag-aari ng asosasyon. Now, ayon sa titulo at ito po ang pera na pinangbili ay galing sa 115 military in-loan sa Upslide Consolidated million ang na-approve at ang 1.82 million pinambayad sa bangko at ginastos sa pag-survey at iba pang gastusin. At ito po ay nasubdivide sa 354 lots and 115 lot na punta sa military. Ang natira siyang binenta ng aming Presidente Association na hindi na-rehistrado sa HLURB at walang license to sell siya po. At authorized po ba magbenta ng lupa o mga lote sa pag-aari ng samahan na wala siyang juridical personality po? Tama, no? That is the question, no? Ang association must be, number one, registered with the Securities Exchange Commission, no? Kailangan meron niyang juridical personality. And then, kailangan dumaan din yan siya sa DHSUD, no? Or kung ang kumawak sa kanila ang socialized housing, kasi or kung umawak sa kanilang NHA. Pero in this case, I think kailangan sa DHSUD dito kasi subdivision na ito eh. And nagkaroon na ng meron ng ownership and there were already subdivided lots with which I will assume na they are all approved already, no? So yes, hindi po siya pwede magbili kung wala po siyang magbenta kung wala po silang juridical personality, no? That is what we call ultra vires act. Alright, so with that, I hope I answered your question. I'll put a heart on this. Thank you and continue watching. Alright, maraming tanong dito. Balik dito ni Mr. Sok. Hello, attorney, can I get SPA from my father to sell his conjugal share to us instead of extra judicial settlement course? Okay, Mr. Sok kasi ganito. Ang papa mo, ibibenta niya yung conjugal share niya. Ibig sabihin, kalahati ng share niya sa mother. Buhay pa man siya, no? And the problem is that what will happen is that the situation is quite complex because it is a conjugal property of your parents. Tapos sabihin ng papa is, ibenta ko na itong conjugal share ko. Technically speaking, allowed man yan siya. There is no question. But the share itself. So, if let's say for the property is this much big, no, 10,000 square meters, half of which owned by your dad, no, kasi conjugal property nila yan. And gusto niya ibenta ang share. But you cannot say later on that this portion is the half. This portion is the half of that which was sold to us. Okay. Therefore, you will just be a co-owner together with the mother. Okay, nabenta na yung conjugal share. Second, hindi po lahat ng conjugal share pwede po ibenta lahat. Kasi meron tayong tinatawag na legitim. This is a portion reserved to the compulsory heirs. So, dapat ipakompute muna ang legitim. Kasi pag ma-zero yan lahat, magkakaroon tayo ng collation issue. Hindi naman void ang transaction, collation issue, i-determine kung magkano lang yung pre-portion na pwede niyang i-dispose sa kanyang conjugal share. Kasi may mga heirs siya na compulsory. Now, I would suggest that you go to a certified public accountant to compute, no? Magkano po yung pre-portion or a lawyer to compute the pre-portion at saka yung legitim na pwede niyang i-dispose yung pre-portion at yung legitim na hindi pwedeng i-dispose that it's protected under the law. Okay, medyo technical konti yung tanong mo, Mr. Sok. But, pwede namang gawa ng paraan. Okay. Ferdinand Paz, good morning too. Ang tanong ko lang po, tenant po kami for 70 years, agricultural land po. Kinikuha na po ng may-ari, i-convert po ang lupa niya. Okay. Tenant po kayo, 70 years agricultural, tapos kunin niya dahil i-convert niya. Now, basically speaking, yung conversion, Ferdinand, na sinasabi niya i-convert into residential and commercial, madugo po yan. Kasi, dapat, meron talaga siyang proof of conversion. Tsaka, dumaan na siya sa sanggunian,
tapos i-convert para gagawin residential subdivision, etc. or ibebenta niya. But, maganda po niyan, Ferdinand, is that meron kayong tinatawag na disturbance compensation na matatanggap. Malaki po yan. Kung 70 years na po kayo, ang laki ng matatanggap nyo. May computation yung times din. Paki-check doon sa lecture room natin. I'll try to search it here. If I could find my video on that, no, para mabigay ko ang link kaagad sa iyo. I see. Let us see. But ang title doon is Rights of an Agricultural Leasehold Tenants. Okay. I-check mo yan, iho, para makita mo doon na hindi kayo basta-basta palisin. Basta huwag kayong umalis, ha, kapag hindi kayo nabayaran ng disturbance compensation. Tsaka huwag kayong magsabi lang na kung magtanggap lang, kung operan lang kayo ng certain amount. Ipa-compute po ninyong disturbance compensation sa DAR para sigurado po. At i-follow po yung rules na na-discuss ko doon sa video lecture natin about agricultural tenancy. Okay? Kasi baka i-negotiate lang kayo ng mababang presyo. 70 years na kayo dyan, nagbabayad kayo, nagte-tenant kayo, kayo ang nagpapaabot siguro, ganon. And then suddenly pa-dispose kayo. Pero hindi basta-basta yung yung mapaalis kayo na because i-convert na rin to residential commercial, hindi basta-basta po yan. Check-in po yan ng DAR kung pwede ba talaga yung conversion na yan. No? So it's a technical thing. Hindi rin naman pwede sabihin, umalis na kayo dahil gagamitin namin, dahil bawal po yan. Alright? Sige. And then, okay. I have the same case, Sir Batu. Oh, Jasmine. Hello, Jasmine. Good morning. Karen G. Good morning, attorney. May nabili lupa, mother ko noon. Pinangalan ang deed of sale. May nabili lupa, mother ko noon. Pinangalan ang deed of sale. Na i-transfer na sa amin ang tax deck. Kaso po, yung title nawala ng owner. Meron po adverse claim kami. May new title na ngayon. Okay. May new title na ngayon. Kaninong pangalan ang title? Sa inyo o sa ibang tao? Tapos, kung sa ibang tao, naka-adverse claim kayo una bago nagkaroon ng title. I-clarify mo daw, Karen G, no? Clarify mo daw mabuti ang question ko. Kasi ang sabi mo kasi, merong nawala ng owner ng title, pagkatapos nag-adverse claim kayo, tapos may new title. Kanino ang new title? Doon sa ibang tao? Or doon pa rin sa owner? Let me know, ha? You chat it down. Okay, let's proceed muna dito kay Romualdo Humauas. Okay. Tapusin ko ito kay Karen G. Sa buyer na po daw. Sa buyer na po. So, ibig sabihin, may new buyer. Tama ba, Karen G? So, may new buyer. Well, basically, kung nauna kayo ng adverse claim at nag-carry over sa new title ng buyer, yung buyer na yun is buyer in good faith. So, pwede nyo po maklaim ang property. Pero, kung nauna po siya magpa-title tapos pinasok nyo si adverse claim, it possible na buyer in good faith siya. Owner pa po. So, bakit nagkaroon ng new title? Sino ang nag-file ng petition for issuance of new title? So, is it the owner? So, dapat ibigay po yan ng owner sa inyo. And then, request na lang po kayo sa owner for the execution of a new deed of sale. Ayan, no? Yan ang tanong nyo. Para naman, hindi na kayo magpe-penalty. No? Kasi, 30 days lang ang pagbayad ng capital gains, tapos ang doc stamps na 1.5% is every 5th day of the month. Alright. So, I hope I answered your question, Karen G, ha? Okay. So, balik tayo dito kay Romualdo Humauas. Kaya ako nakapa-attorney Romualdo kasi meron kasing attorney Humauas ang kinala. Okay, attorney, mayong buntag, namin napalit na kalubihan sa lola ng misis ko, 1/4 hectares. So, si misis, namin napalit sa kalubihan sa lola ng misis ko. O sige, deed of sale ang hawak namin. Gusto namin na patituluhan, patay na po ang lola ni misis. Alright, yung deed of sale nyo, malamang matagal na yun, no? Tsaka title yung property na yan, Mr. Humauas, no? So, medyo nga, baka magpe-penalty kayo niya, no?
So, if you could talk to the heirs ng lolo mo, probably yung mga ibang mga anak niya, buhay na, magpagawa na lang kayo ng extrajudicial settlement with sale. Tapos kung namatay si lola mo, let's say, later than, before 2017 pababa, 2017, 2016, 2015, 14, 13. Baka pwede pa makahabol sa tax amnesty kasi take note ha, ang estate tax amnesty natin hanggang ngayon until June 14, 2023. Baka makahabol pa. Tapos with deed of sale, para fresh start po tayo. Para yung babayaran nating tax accurate na. We start with the 30 days again nga, yung sa capital gains, and every 50 of the month yung documentary stamps. Alam mo, ako kung magkaroon ng mabentahan, guys, no, ng lupa, mas gusto ko i-date ang transaction mga petsa 6, 7, 8 para talagang mataas yung period ko within which to process the payment of taxes. Kasi pag i-date mo ng, let's say, 30 or 1 or 2 or 3, pag gawa ng deed of sale niyan, pagka petsa 5, kailangan bayaran mo na kagad ang documentary stamp tax. Hindi ka pa nakakompleto ng requirements, wala ka pang TIN verification, wala ka mga real property tax clearance, baka ma-penalty ka sa doc stamps. No? So, maganda talaga na transaction would be from the 6th day of the month, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, safe talaga masyado yan siya. Alright, so, with that, I will go to, may follow-up ba si kumawas? Wala. Okay. Kay Jasmine Inandan. Attorney Batu, ask ko lang po. Ay, sandali. Okay. Sabi ni Romualdo Moas, ang deed of sale ni Mrs. di pa na pa notaryuhan. Paano gagawin namin? So, yun nga. Extrajudicial with sale na lang. Kausapin nyo na lang yung heirs Romualdo na mag-execute noon. Extrajudicial settlement of the estate of the lola with sale in favor of Mrs. Okay. Ganun yan. Okay, so si Hansel. Good morning, attorney. May tanong po ako tungkol sa lupa. Anong gagawin po kung nagkapalitan ng tax location? Tax location? Tax location. Or location ng lupa. Hindi ko maintindihan, Hansel. I-clarify mo mabuti. Post your question yung klaro. Okay, Ferdinand Paz, attorney, follow up po ako sa question ko. Ano po ba ang ground na pwede gamitin para mapalis niya kami to recovery of possession of land? Yes, yun ang ground, no? Yung recovery of possession of land, no? One of the remedies yan yung tawag na action publicsiana. Okay. And recovery of possession. Okay, Caron, balik si Caron na naman, tanong. Title hawak ng attorney nagbenta, marami po kami nakabili pero wala po sariling title. Namatay na po yung buyer, kaso po yung heirs ay magpirma para sa DAR requirement kasi more than 5k square meters. So 5k square meters o 5 hectares. Kaya dapat hanggang 5 hectares lang, no? Well, yan ang problem, Karo, no? Ang problem is baka rollouts ka yan, Karon G. Tingnan mo nga mabuti doon sa video lecture natin o i-assess mo nga. Kasi bakit marami ang nakabili tapos pinagsasubdivide, no? So, ibig sabihin, it's possible na baka rollouts yan. Let us try to analyze later on. Okay, si Yasmin naman. Pagbigyan natin si Yasmin. Yasmin, attorney Batu, ask ko lang po kasi may lupa na conjugal na lupa appearance ko. 4 po kami magkapatid at yung isa ko po kapatid na may asawa na ay pinatuyuan niya ng buong bahay niya ang lupa ng parents. Well, buhay pa man ang parents ninyo, right? Kung buhay pa, bakit siya nagpatay ng bahay doon without the consent of the parents? So, pwede yun siyang ipa-demolish. Pero kung patay na, mas lalo rin kasi dapat may consent ninyong mga heirs, no? So, hindi siya pwede magpatayo ng bahay doon. So, pwede niyo yun siya i-file kayo ng case for judicial partition kung patay na yung parents ninyo, no? And have it
demolish, no? Kasi hindi man siya pwede magtayo doon. In fact, baka wala kang building permit yan, check nyo sa city engineers, baka walang building permit yan. Right? Okay, and what does 5? Attorney Good AM po. Ask ko lang, sir, nabili akong portion ng lupa ng isang heirs. Patay ang ama pero buhay ang ina. Okay lang ba pipirma ang nanay ng waiver? Ayaw niya makihati, bigay lahat sa anak. Oh, ayaw niya makihati, ibigay lahat sa... Oh, pwede naman. If ang mother is that ayaw niyang magsali, magawa po siya ng waiver. Pero maganda po niyan, extrajudicial settlement with waiver of rights in favor of the children, and kung ilan ang children, by equal share ba sila, or i-waive niya sa isang tao lang, sa isang anak lang niya, pwede yun. Para, that is allowed. Waiver is allowed under the law. Mr. Wadas 5. Okay? Kung lahat sa anak, sabi pala, isa lang sigurong anak niyan, then okay lang yan siya. Alright, so has been inandan. Binenta po ng nanay ko at ng dalawa kong kapatid ko ang lupang mina ng tatay ko sa magulang niya. Paano ko po mababawi ang parte ko na supposed to be ay mana ko by law? Alam nyo, in the first place, bawal yun. Because you are a co-owner of that property. So, habulin nyo po kaagad, no? By filing a nullification of sale in court. Ipanullify ninyo. Kasi ang tawag niyan, omitted heir ka. Ibig sabihin, isa ka sa mga heredero na hindi sinali. And under Rule 74, meron tayong provision doon na you have the 2 years period to contest it. Even if kung may nakabili na, at least may 2-year period ka, pwede habulin mo. Kasi pag lumampas na ng 2 years, ang possibility mo niyan is habulin mo na lang yung mga magulang mo at kapatid. So, bilisan mo. Huwag po kayong magpatagal-tagal na ganun, mag-away-away. Tumatakbo ang panahon, no? You have 2-year period, no? From the time of the execution of that extrajudicial settlement with sale. Alright. Josefino Digal Rillian Jr. Good morning po, attorney. Good morning to... Hello, Josefino. So, si Julians M. Sa summary proceedings, paano po i-compel isang government employee kung ayaw niya gumawa ng judicial affidavit kung hindi pwede ang discovery procedure? Subpoena mo yan. File ka ng subpoena ad testificandum and duces tecum. But you have to put that in your pleading sa complaint. Siguro ito si Julian's abogado to or law student. Lagay nyo siya na witness siya, tapos hostile witness siya. So, di ba, sa new rules natin is i-state mo man doon kung sino yung mga witnesses mo. So, i-state mo yung pangalan niya. Let's say, the Registrar of Deeds of Davao City who refuses to execute a judicial affidavit. Accordingly, he is considered a hostile witness who will testify after securing a duces tecum and ad testificandum. Yan, pwede mo yun ma-compel through court order. Okay, Norman Mungkay. Diretso na ako, haba ng pangalan mo. Norman, good morning, attorney. Tanong ko lang po, pwede ba applyan ng iba sa tao ang isang lupa na nakaregister na o andun na sa assessor tax declaration lang? Salamat. Tax declaration, tapos applyan ng ibang tao? Well, yan ang next topic ko later on, itong land grabbing. Now, take note that if you're in possession of the property and the tax deck sa pangalan mo, tapos suddenly bigla na lang may lalapit, ops, nakatitulo na sa akin. Alam mo, pwede mo questionin yung transaction na yan. Maraming talagang land grabbing incidents na ganyan. So, hindi ko pwedeng ganun. Kasi may proseso po tayo paano paglipat ng tax deck sa pangalan ng bibili. Yung legitimate, no? In fact, maniwala kayo sa hindi, yung mga sale of unregistered lands na tax deck lang hawak niya, kailangan kayong dumaan pa rin sa BAR to pay the capital gain tax doc stamps. Similar sa processing ng registered land. So, hindi po pwede. You could, sumangguni po kayo sa abogado niyan.
mabilis kaagad at para ma-stop, no? Magawan kaagad ng injunction, TRO at matigil yung kanyang modus operandi nila, no? Mga land grabbers yan eh. Alright, salamat Attorney God bless Romualdo. Thank you also Romualdo. Jasmine, tax declaration po ang papel na meron ang tatay ko pero nabenta na po ito ng dalawa kong kapatid at ng nanay ko. Lumapit na po sa PAO. Sabi po ng PAO, hindi pa daw po pwede na makasuhan nanay ko. Bakit naman hindi? Even if it's tax declaration lang at saka registered land, unregistered land siya, is that may ownership rights kayo doon. Lalo na kapag nasa tax declaration, nasa pangalan lang ng lolo or ng lolo, makikita man matitrace doon kung sino ang mga by making a trace, malalaman mo kung sinong heirs ng lolo at kasama man si papa mo, namatay naman si papa mo at kayo man ang mga heirs ni papa mo. So, merong matrace back yan siya. Pwede po yan siya. Pwede po yan siya. So, baka kasi patituluhan na yan ng buyer under mapapatent niya, pre-patent title. Kasi, the use of that deed of sale na mama at baka i-transfer niya ang tax deck sa pangalan niya at gagamitin niya yan ngayon pag-apply ng patent, either homestead patent or pre-patent or residential pre-patent kung maliit siya. So, having said that, habulin nyo kaagad, bilis. Tapos, maglapit kayo ng abogado. So, mangguni ka na ng abogado niyan, Jasmine. Delikado po yan siya. Okay, Mr. Sok, follow-up attorney about SPA. Father leaving, mother deceased. His share, absolute sale to us. Yes, pwede na. Pwede na. Kasi deceased man ang mother. So, but it would be best, ang SPA would be, yung share man niya ang ibebenta niya. Pero how about, yung share niya sa mother, okay, because conjugal, nga pala siya, compulsory heir as a surviving. Ang gagawin po niyo, extrajudicial settlement with sale. So, SPA authorizing you to extrajudicially settle the estate of your mom and sell his share or waive his share to any person that you may deem so. So, pwede po gawin po yan. Actually, I've done that so many times. Dami na akong documents ganyan. SPA to extrajudicially settle and sell or donate or waive. Okay. Pwede po yan siya. Okay. What is 5? Thank you, attorney, na maraming salamat also for asking that question. Okay. Si Lee Lanuza. Hi, attorney, paano po magpa-title po for a property bought from a developer of private subdivision? I am a diehard follower of your channel. The best ang explanation illustration mo sa mga senior. Thank you so much, Lino. Ito di kasi ganito eh. Obligation dapat yan ng developer of a private subdivision na sila ang magpa-title niyan. Bakit kayo ang magpa-title? When you entered into a contract to sell, you paid payment, nag-down payment, everything. In fact, tingnan mo doon sa binayaran nyo, pati ang fees ng doc stamp dyan at saka mga transfer fee at saka notary fee, binayad yun na yan. That is their obligation. Pag hindi nila gawin yan, yung developer na yan, ireklamo nyo na sa DSUD o dating HLURB. Unless, kung yung private developer ng private subdivision, hindi registered sa DHSUD. Baka kolorum. Baka, hindi, bawal yan under PD 957, no? So, that's another thing. Take note of that, no? Baka mahulog ka sa rollouts na kinikwento ko kanina. Alright. So, Jasmine, again, lumapit na po ako sa PAO. Hindi daw pwede kasuhan ng nanay at tatay ko kasi wala naman daw akong evidence na ibinenta ng lupang minana ng tatay ko. Sabihin ko daw anti-dupe sale. Well, who is in possession now of that property? The person in possession of that property is yung buyer na, di ba? That is clear evidence, no? So, ang pinaka first step nyo gawin yan is to file a recovery of possession para that's lalabas na yung ebidensya niya. Pag-filean mo ng kaso yung buyer o yung nakapossession ngayon na buyer, sasagot yan, siya binenta naman sa akin. Ayan na, lalabas na. Hindi mo na kailangan. Sometimes kasi, there are ways to gather evidence, no? By filing first a case. So, filean mo ng kaso. Unless kung kayo pa ang in possession sa property.
yan, mahirap talaga to prove. Baka sabi-sabi lang na binenta. Pero kung may nakabili, kung ako nakabili ng property, paalisin ko na kayo. Ako na magposesyon. Bakit ko pa man i-allow ang possession sa iba, di ba? So it's possible na may iba na in possession yan. File nyo na ng kaso for recovery of possession or ejectment or forcible entry para lumabas yung ebidensya niya. Bakit siya papasok? Okay? Okay. So, Karen G, attorney, agricultural lots po yung lupa dati, more than 9 hectares po. Lahat 6,000 square meters yung nabili namin. Wala pa improvement. Yes, Karen, agricultural lot po. Jasmine, marapang din po ang nakabili. Nakausap ko na po yung nakabili. Nabili na daw po niya yung lupa ng tatay ko. Di pailan mo ng kaso sa court. Huwag mo na kausapan. Huwag mo na kausapin. Baka ano yung ka ng itak niyan, file ng kaso. Ang problema is sa PAO try kayo maglapit sa IBP Legal Aid Office ng inyong lugar. Ewan ko taga saan ba ang inyo. Kasi each chapter ng Integrated Bar of the Philippines, for which I am a member, I am from Davao City, meron kaming IBP Legal Aid Service, meron kaming isang legal aid attorney doon, no? Na ang IBP Legal Aid ang nag-hire sa kanya. So, lapit kayo sa Sangguni. Or, sumangguni rin kayo doon sa mga lawyers na they help, no? Without any nag-render ng public service, no? Hanap-hanap kayo, search ka dyan. Tanong-tanong kayo kung sinong pwede lapitan ng abogado, yung lumalaban para sa karapatan ng mga tao. Kung nandito ka lang sa Davao, tulungan kita eh. But of course, hanggang Davao lang po akin. Alright, sige. Josepino Digal Rilien. Good morning po, attorney. Subscriber po ako ng YouTube channel nyo. Thank you. May tanong din po ako kung okay lang po ba na walang lease contract pero may binigay po ang may-ari ng usufruct perpetual. Wow! Usufruct perpetual kayo na ang maghahawak niyan perpetual ng property. You could gather fruits and everything under the law on usufruct. Pero there is no such thing as perpetual usufruct actually. There must be a period. Ang lease nga niya is hanggang 99 years, no? So dapat kasi baka later on pag ang magkaroon na ng heirs niyan, tapos sabihin niya ng heirs, bakit perpetual ito na hindi namin magkamit ito ang property dito. So it's possible that the heirs would file a determination for the period of the usufruct. Kasi yung usufruct kasi is just owner's use of the fruits or the things in the property, no? So anong magagawa ngayon ng mga heirs who actually cannot enjoy the land, no? So much better po yung ako kung talagang nirentahan, renta. Kung usufruct fruits lang, klaruhin natin. Tsaka may period. May renewal period dapat yan siya. Okay. And then let us proceed with Joni. Joni, hello po. What will happen to a property na almost 30 years nang di nababayaran ang real property tax? Nako, it is possible po na kukunin po yan ng government. Meron na pong city government. Meron na pong situation dito sa Davao City, magandang place sa Novacera, na hindi siya nagbabayad ng real property tax. So, kinuha ng government at binenta through public auction, nabenta ng kliyente ko. Tapos, yun, nakuha niya yung property. Pagbalik nung may-ari, iba nang may-ari. Kasi hindi ka nagbayad ng real property tax. Actually, wag niyo pong ipasawalang bahala yung mga demand letters ng city government, ha? Pag magbigay po ng ang city government ng demand letter sa inyo to pay and to pay the real property tax, bayaran ninyo kahit na pakunti-kunti or baka merong mga penalty interest, pwede nyo naman yan siyang i-negotiate By sabihin ninyo na pwede bang makakompromise. Kasi meron ding ibang government units, lalo na nung pandemic, grabe ang mga amnesties na nangyari noon. Basta yung hindi nakakabayad ng real property tax, tinatanggal nila ang mga penalties, no? So at least balik sa dati lang. Yun, abulin natin, bayaran talaga ang real property tax. It is an obligation. It is our obligation to pay the real property tax of our properties. Okay? So take note of that. Okay. Jasmine, lagi nilang pinaghanap sa akin ang deed of sale para sa mga katibayan. Sige po.
Yun nga, yung advice ko sa Jasmine. Alright? Manette, good day, attorney. Yes, good day also, Manette. How are you? Musta? Sheriff Johnston. Oh, Sheriff, ito yung aking tukayo at kaibigan ko na ito yung tumutulong sa akin magsagot ng mga questions. Medyo hindi ko masagot-sagot. Thank you, Sheriff, pa. Okay. Hi there, Attorney Ray Stone. Mighty generous of you. Good sir, to share your time and expertise with no expectation of compensation. You obviously care so much about your viewers and subscribers. It shows, yeah. Sometimes, better to help than being helped, no? So, ganun lang yan. May nagtulong sa'yo noon, kailangan mo rin magtulong. It's how you are going to be blessed by God. Pag tumutulong po tayo sa kapwa natin. Alright. And then, si Mr. Sok, takot kami sa abogado, attorney. Pero how much can legal fee for one session of legal advice of property? Usually, okay matakot sa abogado. Bakit ba mukhang peso sign or dollar sign o mukhang abogado? Hindi po yan. Usually, the lawyer charges for consultation of 500, may iba 750, may iba 1,000. But sabi ko nga dun sa mga people transacting in real estate transactions, no, that very important talaga ang magsumungguni kayo sa abogado at magpa-advise kayo. Budgetan nyo na lang good ng pera, konti lang naman yan eh. Just to and choose a lawyer yung talagang yung maingay ba, siging salita. Katulad ko. Maingay. Kapag nag-uusap kami ng kliyente ko, medyo naabot ako ng isang oras magkipag-usap. Talagang pinaplastada ko talaga yung problema at ano yung dapat nilang gawin. But what I'm saying is that doon kayo sa lawyer na magaling magbigay ng advice. Okay? Kasi merong ibang mga lawyers, honestly, stricto, hindi magsalita. Parang, doon kayo sa yung marunong mag-explain. And I do not know how you find that. Ask around, no? From the community, from the legal community, kung sinong pwedeng lapitan. Tsaka yung merong experience, no? Or focus doon sa mga property, real property. Hindi ko naman sinasabi na yung mga general practitioners walang alam. Magaling din yan sila. But, important po yung talagang nagpa-practice sa property. Okay. Okay? Kasi pag nagpa-practice sa property is that, siyempre, yan ang focus nila. Parang mga doctors, merong cardiologist, merong pulmonologist, so, expertise nila yan. Alright? So, ganyan lang po. Kaya matakot sa abogado. Bakit naman matakot sa abogado? Okay. Lee Lanuza. Attorney, meron po ba deed of assignment or SPA na walang expiration? Yeah, merong SPA na walang expiration. Yung example ko doon sa video lecture ko. Meron bang SPA na hindi namamatay? Yes, and that is what we call SPA coupled with interest. Pero, itong SPA coupled with interest, hindi pwede yung gumawa ka lang na SPA coupled with interest. Kailangan, kaya ka binigyan ng SPA dahil may financial interest ka doon sa transaction na yun or sa lupa na yun. Kaya, even if mamatay ang principal, makomatose, makulong dahil under the penalty of civil interdiction, o yung mga mental faculties niya, wala na. Hindi yun siya mamatay. Kaya ang pinakamagandang SPA is irrevocable special power of attorney coupled with interest. Hanapin po niyo yun sa isa sa mga video lectures ko dito sa channel natin. Natin ito ha. This is our channel, guys. No? We have to protect this channel. Nandito yung knowledge po, no? At saka pag-aralan nyo, basa kayo, nood kayo dyan. Nung wala kayo ginagawa, kahit na nagmamlansa kayo, paanda rin lang yan. Tapos makinig kayo, then you might get a thing or two, no? And then every Saturday, pag may live tayo, pag gusto nyo i-clarify, tanong nyo ulit sa akin dito para sagutin ko. Alright. Jasmine. Okay, at ang lupa ng parents namin, pinatuyo ng kapatid ko, ang buong bahay niya ay sa GMA Cavite. Sa samahan naman po ito, bayad na po ito, pero for transfer na po ito, dapat kaso namatay po si tatay. Yun nga. Okay, WF. Okay. Good morning, attorney. May pamanang agriland ang parents.
Okay, patay na sila. Ng father ko sa 7 na anak. Isang heir namatay, naiwan isang anak who is now a US citizen at di na interested sa lupa. Ay, pagawan nyo ng ng waiver. Ang pinakamaganda niyan, kaya lang, ang problema niyan is that magawa siya ng waiver or SPA na lang to extrajudicially settle the property of the share of his father na namatay na and to waive it to someone, let's say sa iyo or kay Juan or kay Pedro, no, gano'n. Problema lang yan, paano kung hindi na siya pupunta sa consul para magawa ng culturalized SPA? Paano kung ayaw niya magpa-apostil? Kasi ayaw ko nang makialam niyan. Diba? Ayaw ko nang makialam niyan. So, wala na. Huwag niyo na ako guluhin. Ayaw ko nang pumirma. Ayaw ko nang pumunta sa consul. Ayaw ko nang pumunta sa apostil. Well, that is a very big problem. Really, no? Because kung matrace talaga na may anak siya at siya lang nag-isang anak at matitrace talaga na isa siya sa mga heirs nung yung baon niyang tatay na heir din nung tatay, ng isang tatay niya, is that yan ang problema. Now, ang iba, ang ginagawa nila, hindi nila sinasali na lang. Sige, kasi nag-wave ka naman, no? Klaro man sa messenger mo, ayaw mo na. Hindi nila sinasali yung tatay. Pero delikado kasi yan eh. What if kung magbagong isip niya? Sabi niya, oops, I want back. So, he is considered as an omitted heir. And therefore, he could claim again from the heirs who, let's say, who got it or who sold it, and even to the person na nabentahan. Yan yung tawag na omitted rule, no? Omitted heir rule. Now, they have this contestability period within 2 years, no? From the execution of the document. So, yan, yun ang sagot doon. Alright. Attorney, yung Article 1544 covered po ba sa tax deck lang? Kasi nagtanong ako sa attorney dito, sabi sa title lang yung covered kung sino una nakarehistro sa ROD. Hindi po, kumpletuhin nyo ng basa. Let's say, I will get you the Article 1544 para maklaro natin. Kasi ito, tingnan natin sa attorney.gov.ph. Okay. Ano ba bang mga tanong? Tanong pa kayo guys kung ano pa. It's almost 11:35. Kasi pa sa double seal kasi yan ang pinaka-delikado eh. Ito, dito tayo sa 1544. Ba naman to? Hindi ko makita 1544 civil code. Civil code. Inireklamo ko na po din sa PAO pero katulad din ng lawyers Batangas, dapat daw po ay may hard evidence. Okay? Nahirap yung sitwasyon mo, Iha. Kasi ano yan? Yung medyo wag lang kayo maglapat na ano. Ito sa 1544 last paragraph. Should there be no inscription, the honor shall pertain to the person who in good faith was first in possession, and in the absence thereof to the person who presents the oldest title. Yan, ito yan. Provided there is good faith. Yan. Take note that
Itong number 2, should it be immovable property, the ownership shall belong to the person acquiring it in good faith, first recorded it in the registry of property. Pero pag there be no inscription, the ownership shall pertain to the person who in good faith was first in possession, and in the absence thereof to the person who presents the oldest title. Yan. Sino yung pinakaunang naka-deed of sale? Alright? So, take note of that. Okay. Let us proceed kay Johnny. Johnny, follow-up question. Ang may-ari ng lupa ay dead na. Okay. Kaya di nabayaran ng matagal yung tax. Okay. Posible pa din po makuha ng government kahit may mga anak yung dating may-ari? Yes. Makukuha talaga yan basta ang reason is not because wala nang may-ari or dahil patay na siya. It's a transmissible right kasi. But the moment kasi namatay yung dead person, he already acquires, the heirs acquires it by operation of law. Automatic kasi yan eh. So transmitted yung karapatan sa pagmamayari ng lupa. Therefore, obligasyon dapat ng heirs na bayaran yung real property tax. Now, pag hindi magbayad at makatanggap tayo ng demand letter, ang first is negotiate lang muna kayo. Para pag negotiate ninyo is that for all you know, baka makatawad kayo. Sa Bisaya pa makahang nyo, di ba? So, yun po. Kailangan din po talaga. Okay. Mr. Sok, about estate tax attorney train law, is it zonal value or is it fair market value ang basis ng BIR? Wow, magandang tanong yan, Mr. Sok. Meron din akong video niyan, actually. Tatlo lang po talaga sa deed of sale a basis na gagawin ng BIR. Choice nila is number 1, they have to look at the tax declaration fair market value. Number 2, zonal value as determined by the Commissioner of Internal Revenue. Yan yung mga zonal valuations natin na napapapublish. Okay. And number 4, yung nakalagay sa deed of sale transaction nyo, whichever is higher among the three. Kung sino po yung mataas sa kanilang tatlo, yun po ang basis. Wala na pong iba. Yung iba, may ginagawa sila, meron silang meron kaming internet basis. Anong internet basis, ma'am? Kasi sa internet, nakita namin ang bentahan dyan ganito. Ganon. In fact, may circular na pinasa si dating Commissioner Dulay reminding the BIR personnel RDOs that they will have to comply with these 3 only. Strictly 3 only kasi wala na talagang basis na iba. Kaya, wag po kayo maniwala na kasi katabi niyan, binenta ng ganito, dapat ganyan din ang value i-assess namin. Wala silang basis niyan. Ang legal basis is yung tatlo lang po talaga. Nakasaad po yan sa batas at sa circular. Take note of that. Si Ese. Hello, good day, Ese. Ano po ba dapat gawin? Gusto ko i-donate lupa ko sa 2 anak ko sa labas. Okay. Ano po ba dapat gawin? Gusto ko i-donate lupa ko sa 2 anak ko sa labas. Okay, so illegitimate, no? Sa titulo kasi, married to Sherlita, na ayaw makipag-usap sa akin 25 years na nag-asawa kasi at yumaman na. Okay. So may title property kayo na married to, huwag na lang natin Sherlita, Juanita na lang para hindi, baka hindi mapanood tayo ni Sherlita. Okay. Married to Juanita. Well, 25 years na ay na magpag-usap. What you will do is to if you want to sell the property or transfer the property to another, you have to get a consent from the court by filing a summary proceeding for to authorize you to sell the property or to transfer it to the children. Kasi otherwise, if you will not do that, hindi mo gagawin yan, hindi po talaga siya matatransfer kasi kailangan ng marital consent eh. Unless if that is your exclusive property. Paano mo mag-exclusive property? Baka naman minana mo yan. Nakalagay lang married to
S. Oh. And baka dinonate yan before sa'yo. At nakalagay doon married to S. Kasi in that case, that would just be a description that you are married to her. It is not a conjugal property. Okay? So, yun ang rule kung sakaling exclusive property mo siya. Johnny, thank you. Thank you also, Johnny. Thank you so much also for that question. Hansel Moratalia. Hello, attorney. Hi, good morning ulit. Isa po kasi yung lot namin. Na-trace out po namin kasi nagpa-relocation survey kami. Nagkapalitan po ng tax location ng lupa. In that case, kung nagpa-relocation survey kayo, sa title ninyo is nagkapalitan, no? I think you have to go to court to correct that. You need to have it corrected. Mabuti naman lang din, nakakausap mo yung kabila. So, isagunin nyo sa abogado and have that corrected in court. Okay. What is 5? Attorney, aside from technical description ng mother title, need din pa stated sa extrajudicial settlement of the estate with waiver and with sale ang technical description na nabili kong of course, yung portion ng lupa, of course, and you get that technical description from the geodetic engineer. Maghingi kayo ng narrative technical description. Narrative technical description from the geodetic engineer. Alright? Because that narrative description will help you in of course in that in determining the specific property portion that you purchase, yung meets and bounds niya. Okay. Kuha po kayo nun. Okay, si Lee. Follow-up question lang, attorney, like the SPA. Meron ding bang irrevocable deed of assignment? Just in case may mangyari na di maganda, death, mental ill, etc. doon sa assigner. Deed of assignment is technically parang conveyance din yan siya. In-assign mo yung rights mo. Now, it is not equivalent to donation that may be revoked. No? Kasi usually, ang assignment is merong consideration yan siya. So technically, once it is assigned, it can no longer be revoked except if there is yung tinatawag nating fraud, intimidation, or strategy para ma-assign sa kanya or may lokohan na nangyari, may undue influence, ganun. But if strictly a deed of assignment per se, hindi na po yan mare-revoke. No? Ang deed of donation, pwedeng i-revoke. No? Especially if the purpose for which it was given to the another person was not used for the purpose na gusto ng donor. Kasi meron tayong tinatawag na conditional deed of donation. Alright. Sige. And then, Jasmine, hindi ko po kasi agad mag-get ang mga sinasabi nyo kanina kasi po type po ako ng type na mga gusto kong itanong sa inyo. Sana po one last time na payon nyo po ako at i-record ko po ang advice nyo. Ganito, anyway, I will be posting this in our YouTube channel. Review nyo na lang dun mamaya, no? Because sa dami rin kasi mga question, mention, nagre-reboot tayo. hindi ko kagad ma-fix na maalala ko pa lahat nung natanong mo na marami, no? However, you could review that later on kasi ma-upload man ito sa ating channel. Okay? Note po kayo mamaya. And then, Norma, salamat attorney sa maganda advice mo. More power sa channel. Thank you po. And Jasmine, okay, yun ang gawin mo, Jasmine, ha? Tapos si Karen, attorney sa computation ng estate tax pag agricultural classification ng tax deck 700 square meters, tama ba na i-compute nila sa residential? Hindi po. Kasi kung ano po ang tax declaration, yun po ang use ng property. If it is used as an agricultural, ang basis nila sa zonal valuation, agricultural po. Hindi na pwede based sa residential. Yan ang mahirap sa kanila talaga ba? Ini-insist nila dahil residential ang actual use. There is no such thing as an actual use theory. Now, if the tax deck says that it is agricultural, it is tax deck. It's agricultural.
O hindi mo na pwede, hindi na pwede sabing residential. Hindi naman sila city assessors. Diba? So, marami ng issues na nangyayari dyan at pinaglalaban ko talaga. Kung ano nakalagay sa tax deck, yun ang sundin. Yun ang basis ng zonal valuation. So, don't worry about that so much, Karen. No? Dapat agricultural or rice land yan siya. Okay? So, Dominic Beltran, good day, attorney. Plano ko po ipatanggal yung name ng brother ko sa property ko. Nung nasa process po na inaayos na yung title, brother ko nag-ask kung pwede ilagay yung name niya sa property. So, walang consideration. No? Now, if you could talk to your brother, Dominic, okay lang. Pero I assume, dahil ipatanggal mo yung name niya, baka magkagalit na kayo. Right? Okay. Now, if there is no consideration at sinama mo siya sa deed of sale, you could file a case in court na to cancel the transfer in his favor kasi wala namang consideration or wala naman siyang binayad. Depende kasi paano na ilagay sa pangalan ng brother mo ang titulo. No? That would depend on the case or the legal remedy na pwede nating advise for you. Okay? Sige. Lee Lanuza, thank you also. Attorney, in acquiring a property by WF, what is the difference between married to and spouses na nilagay sa DOAS? Well, actually, meron kasing old law na sinasabi kasi sa PD 1529 na kapag conjugal partnership or conjugal property daw, dapat daw spouses ang nakalagay. Na wala man talaga actually difference yan. Kung let's say, Juan de la Cruz married to Juanita de la Cruz. Actually, that would still be conjugal property kapag bilinilin nila. Okay? That is still conjugal property. Pero, kung ang iba kasi, ginagawa nila is that sa deed of sale, spouses, Juan de la Cruz and Juanita de la Cruz. So, ang lalabas din sa title, spouses din. May iba naman, bibili sila ng property, yun lang, Juanito and Juanita. Kasi possible, baka si Juanita hindi siya makapirma sa deed of sale, so si Juanito lang. But it's still conjugal property. In both cases, kailangan ng marital consent ng asawa para maibenta yung property. Okay. Now, but in situations like donation for the one person only and for mana, yung through succession, which are gratuitous transfer, gratis, libre, walang bayad, pag na-transfer po doon sa, let's say, sa husband kay Juan, tapos nakalagay doon, married to Juanita, it is just a description that Juan is married to Juanita. It doesn't mean that Juanita is a co-owner. So, at any given point in time, pwede pong ibenta ni Juan ang property without the marital consent of Juanita. The only time that Juanita will have a interest on that property if naunang namatay si Juan. Why? Because as an heir, she is a compulsory heir. So si Juanita together with the children kung meron. Ayan. So yan po ang rule. So tingnan niyo po yan sa Usapang Mana na segment natin, no? Playlist natin dito sa YouTube channel para mas lalo nating maintindihan. Alright. Osblock, attorney, thank you for doing this public service to our kababayans. May the Lord richly bless you. Thank you and God bless you more po. Hansel, thank you po attorney's advice. Welcome, Hansel. Macron, right. Okay. Titled 3.7 hectares ng magkapatid. May SPA ang isang kapatid. Namatay na isang nakapirma sa SPA. Magbibigay ng 1 hectare sa tenant sa settlement. Pwede ba na deed of donation ng issue? Same sa 2.7 hectares na natira. Well, namatay ng isang nakapirma sa SPA, wala na yung authority. Kung yung principal is namatay, then wala nang authority yung attorney in fact, no? So, I think there is no problem. Now, sa settlement, sabi mo naman dito, tenant settlement, pwede ba na deed of donation ng issue? Same sa 2.7 hectares na itira. Ibig sabihin,
kanino nyo i-donate? Yun ang tanong. Medyo hindi clear ang question. Medyo gandahan po natin ang facts para maintindihan natin, ha? Macron Freight. Okay. Norman, ilan hectare po ang allowed mag-rollout? Hindi po allowed ang rollouts technically. Basta you sell it for residential purposes. Kahit maliit lang po yan siya, iliititin mo yan siya. Let's say, 1,000 square meters, let's say, 8,000 square meters, ibiyak mo yan siya. Now, ang pinaka-allowed na masabi natin is kung meron kang 900 square meters, i-divide mo into 9, yan, pwede yan. Ayan, tagwa 100, pwede yan siya. Kasi hanggang 9 lang, no? Kasama ang road. Pero after that, if further subdivide mo, hindi pwede. Ang iba ginagawa ng iba ganito. Meron 10 hectares. I-divide mo na nila na, not 10 hectares, 5 hectares. I-divide mo nila into 9 lots. Then once na-approve at na-subdivide, na-issuehan na ng 9 titles, i-further subdivide din naman nila yung 9 titles na yan. Now, pag further subdivide na ng 9 titles na yan, they start selling, tapos they now start request for issuance of title. Hindi po ma-issuean ng title niyan. Kasi, makikita na ng RDOD, naggaling ito sa pag-subdivide ng 9 before. So, ngayon, another subdivision, tapos nagbebentahan na, and that is clearly rollouts po, no? So, take note of that. Sige. Jasmine, salamat po. Lagi naman po talaga ako nood ng mga vlog nyo kasi po may pag-asa ako nakikita sa masasabi nyo. Yes, Jasmine, panoodin nyo po itong dito po sa YouTube channel natin yung replay po ng ating live. Kamagalala, Jasmine, nandito lang tayo, tulungan kita. Alright, WF, maraming salamat po for giving free legal advice. Welcome po, WF, no problem with that. Julians, dumating po si government employee after na subpoena but opposed by defendant. No discovery procedure daw po sa summary proceedings. May ibang option po ba to get the GA? Oh, I see. Summary proceedings ka pala, no? So, malamang, ito, Julians, no? Ejectment, no? And everything. Ano ba ang need mo sa testimony ng government employee? Is it ang need mo ba na testimony sa government employee is yung certification na ginawa niya because it's already a public record, or further explaining things, no? Ako, hindi ako maghingi ng discovery procedure. Ang hihingin ko sa court talaga is to a court order na to compel to testify. Sabihin naman ng court na to allow the execution of a judicial affidavit at kahit sa with the intervention of the court because it is a necessary and important witness who as a government employee is required to testify. Pag hindi po, maghingi po talaga ako ng court order niyan. No? Kasi tama ka, in summary proceedings kasi like ejectment suits and unlawful detainer, position paper naman tayo, attach lang natin yung affidavits, judicial affidavits, no? Tapos ayaw niya mag-execute ng affidavit na trabaho naman niya dapat yun. But if kasi ang government employee will be explaining other things not in relation to his function, pwede kasi siya mag-refuse. Pero if it is in relation to his function at saka to identify the government records or kung merong discrepancies to clarify, mandated siya by law to testify talaga. Hindi man pwede, no? So, you could ask the court for a remedy. Then ako, magpapile ako ng motion. Hindi naman prohibited pleading yung motion directing the to testify by the execution of judicial affidavit. Wag po yung discovery procedure kasi baka sabihin is yung i-perpetuate mong testimony. Object kan kanyan. Sabihin mo, paggawa ng directing to execute a judicial affidavit or to subpoena at testify in clear cases to testify in court para i-perpetuate ng court ang testimony niya because necessary. Argue mo na dun bakit necessary. Kasi masaya ang defendant niyan. Sabihin ng defendant, wow, hindi makatestify yun. Baka needed nyo, di ba? So,
Ayan, forged building permit application pala. Ayan. That's, so, kung wala ba siyang certification na forge ang building permit application? Kasi kung may certification siya, that can be used already as a evidence because it's a government issued document. So no need to, it's a public document already. So no need to execute a JA. That's enough to say na pag hingi ka na lang ng certification na forged siya. Tapos ang ilalagay na lang yan sa testimony sa judicial affidavit noong nag-secure or nagkuha ng certification. Yun na lang ipa-request natin para mas klaro. No? Alright, and let's see. Caron, attorney, may law or article po ba na pwedeng ipakita sa BIR examiner dito? Kasi more than 1 year na kami pabalik-balik na talaga. Sabi nila na may rules daw na gano'n na 100,000 is residential. Mas ki-agree ito. Ay, nako. Yeah, sige. Tingnan mo doon, Caron, sa meron akong lecture kagabi. Hindi. Meron akong mga lecture. I will try to find that circular, ha? Kasi may circular talaga yun eh. And I would not know if I could post it here para for everybody to see. Okay? I will try my best to post it, Caron, ha? Para makita mo yung circular na sinasabi ng batas. Ito, sabi ng circular, ganito lang talaga ang rule. Okay? And then, salamat po na madami. Yes po, welcome. Julians, notarized din po yung application using cedula. Ayan, if it is a notarized application using a cedula, then that is a public document. No? So, i-attach nyo na lang yan na you're able to secure a notarized application na forged pala. Dahil because this is not the signature of mine, sabi nung, kasi yun man talaga mag-testify na forged ito. And I was able to get it. Yun na. That is a public document. No need to present the building official for that matter. All right. ESE. Clarification lang po. Ipag-file ako ng authorization sa court para ma-donate ko bahay at lupa ng walang consent ng dating wife. Pwede pa rin mabawi pag una ako namatay dahil legal heir ko siya. Yes, that's correct, no? Mag-file ka ng authorization sa court para ma-donate yung bahay sa... Pero kapag na-donate mo na, or na-transfer mo na, or na-sell mo na, wala na siyang mahabol sa'yo because nalipat naman. Pero while in the process na may grant, tapos let's say, hindi pa nalipat sa'yo, well, makahabol talaga siya dahil legal heir po siya eh. Kung meron akong video na parang taksil na asawa, pwede ba tanggalan ng mana? Pwede man i-disinherit ang wife mo. Kung meron kang na-fit siya doon sa grounds for disinheritance, look for that video lecture. Makita mo doon yung discussion ko on paano tanggalan ng mana. Okay? So, makita mo dyan. And you could use that, no? You could use that. Alright, so, attorney, pati po, kasi URL, class ng tax text, sabi kung less than 200 from barangay, considered on residential. Sige, I will show that to you. Okay. Maraming salamat, and maraming salamat, everyone. So, it's already 12 o'clock. I'll see you soon again next Saturday for another round of our discussion. Maraming salamat po for watching, and sorry, hindi ko nasagot lahat ang mga tanong ninyo, but I will definitely answer that next Saturday po. Okay? So, have a nice day, everyone. And magbabay na ako because, it is already noon at lunch na tayo. Okay. See you soon again next time. Danke. Thank you. Maraming salamat po. At sukran and have a nice